Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, 20 January 27, 2025. Napanood po natin ang interview kay Bersamin, kay Chief Executive Bersamin. Ito po yung may kaugnayan sa ICC na di umano kapag hiniling ng ICC sa Interpol na aristuhin si dating Pangulong PRRD, wala pong alternative ang gobyerno kundi makipagtulungan. Sapagkat ayon sa kanya, bagamat walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat tayo ay kumalas na sa pagiging kasapi nito, ngunit kung ang warrant of arrest na ini-issue ng ICC para arestuhin si PRRD ay ipadaan sa Interpol or International Police, wala po tayong magagawa kundi ang makipagtulungan sa Interpol. Ibig po sabihin, kapag ang Interpol ang humiling sa ating pamahalaan na tulungan sila upang maaresto si dating Pangulong PRRD ayon sa kautusan ng ICC, wala po tayong magagawa kundi sumunod sa ano pong paraan. Di uutusan po ng pamahalaan ng Pilipinas ang PNP na siyang umaristo kay PRRD at i-turn over siya sa Interpol, at ang Interpol naman ay ito-turn over sa ICC si dating Pangulong Duterte upang litisin at mahatulan doon. Yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinabi ng Chief Executive na si Lucas Bersamin. Ngayon po, ano po ang ating reaction dito? Tama po ba ito? Hindi po tama mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito pong si Bersamin, naturingan na dating Associate Justice ng Supreme Court o naging Chief Justice pa yata ito bago mag-retire. Hindi po natin alam kung talagang bobo o nagbobo-bobohan lamang upang sundin ang kautusan ng bangag na Pangulo na talagang ipaaresto si dating PRRD sa mga taga-ICC. Sapagkat ito pong bangag na Pangulo, bagamat sinasabi niya na hindi magkikipagtulungan ang kanyang pamahalaan sa ICC, ngunit behind the scene, ito talagang gusto na maipakulong si PRRD. Ganito po kawalang utang na loob itong bangag na Pangulo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At ito naman pong si Bersamin ay sunod-sunuran sa bangag na Pangulo, kahit po illegal ang order. At yan po ay dahilan sa pera. Kaya ito rin si Bersamin ay talagang masasabi po natin na ito ay isang corrupt. Alam niyo, nang ito ay ma-appoint at Chief Executive Secretary, kapalit ni dating Attorney Vic Rodriguez, tayo po ay natuwa sapagkat ang akala natin mabibigyan niya ng tamang direksyon ang Malacanang. Ngunit ito din pala ay sunod-sunuran. Bakit po nasabi natin na ito ay bobo o kaya nagbobo-bobohan lamang? Sapagkat kung talagang walang jurisdiction ang ICC, so whatever order that the ICC is going to be released, arresting PRRD, that order in whatever way should be void
At kung yan ay void ab inisyo o walang visa sa umpisa pa lang, sapagkat wala nga jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa makatwid, kahit yan po ay padaan sa Interpol, yan po ay walang visa at hindi dapat na makipagtulungan ang Pilipinas just because of committee na sinasabi ni Bersamin. At dahil tayo ay nais natin makipagkaibigan at nais natin gumanda ang ating pangalan sa Interpol sapagkat tayo din ay humihiling ng tulong sa Interpol. Kung ang kahilingan naman ng ICC at pinatutupad ng Interpol ay illegal, bakit po tayo makikipagtulungan? Bakit po tayo susunod? So yan po ay isang kabubuhan para sa pamahalaan ng Pilipinas. At itong si Bersamin, naturingan na dating Associate Justice o Chief Justice sa Supreme Court, dapat alam niya to. Sapagkat imagine, kung walang jurisdiction ang ICC, so wala itong karapatan, legally speaking, na magpatupad o na mag-issue ng warrant of arrest. But assuming it will issue at ipadaan sa Interpol, so wala rin pong visa ang ipinatutupad ng Interpol. So bakit po tayo makikipagtulungan sa Interpol? Bakit tayo papayag na ipa-aresto si dating Pangulong Duterte kung talagang ayaw ng pamahalaan ng Pilipinas? Kalukuhan po ang sinasabi ng mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kalukuhan po ang sinasabi ni Bersamin. Ang ibig lamang po sabihin, iyan talaga ang kagustuhan ng Pilipinas. Kagustuhan ng Pangulo. Ang bangag na Pangulo na walang utang na loob. Ipa-aresto sa ICC at ipinadaan lamang sa Interpol. At ito namang Interpol, hilingin ang tulong ng PNP upang arestuhin ang dating Pangulo. So yan po ay kalukuhan at pag yan po ay nangyari, hindi po dapat nahayaan ito ng sambayan ng Pilipino. Kung mangyayari po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat maunang patalsikin ang bangag na Pangulo bago pa ipaaresto nila ang dating Pangulong PRRD sapagkat ito po ay kalukuhan. Nagpapakita lamang na itong bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon ay talagang nais na ipakulong si PRRD at susunod po dyan si VP Sara Duterte. So, disenyo po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ng kasalukuyang gobyerno upang patahimikin ang mga tao na lumalaban sa kanilang katiwalian. Sapagkat kung titingnan po natin, kailan lamang ang unang nagbulgar tungkol sa katiwalian ng 2025 budget ay si PRRD. Bago pa magsalita si Congressman Umang, nasabi na sa media ni dating Pangulong PRRD na illegal ang national budget ng 2025 sapagkat di umano maraming blanco. Ipinasa ito ng bicameral conference na maraming blanco at to be filled in ng palasyo. At yan po ang nangyari. Kapag yan po na ay napatunayan, ay talaga po unconstitutional yung 2025 budget because bawal po yan. Dapat sa budget, sa national budget, bago ipasa, it should be itemized kung saan gagamitin at magkano, saan gagamitin ang pera at magkano ang dapat gamitin dyan. Hindi po pwedeng blanco. At yan po ang sinasabi. Ang una po nagbulgar dyan ay si PRRD. So bilang ganti po ng dating ng kasalukuyang bangag na Pangulo, yan,
nabubuhay na naman ang issue tungkol sa ICC na kung saan sinasabi nga ni Bersamin na pwede namang maaresto ang dating Pangulo kapag ang warrant of arrest na ini-issue o nai-issue ng ICC ay padadaanin sa Interpol. At sabi nga ni Chief Executive Bersamin, wala po tayong choice kundi makipagtulungan. We have to respond, sabi niya, positively. Kasi tayo din ay humingi ng tulong sa Interpol. So, yan po ang sinasabi natin mga kabarangay, mga kababayan, na yan po ay kabubuhan o nagbububuhan lamang itong Chief Executive na si Lucas Bersamin. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nananawagan muli tayo sa ating pamahalaan o sa ating sasambayanan na dapat po hindi natin ito payagan kung sakaling mangyari man. Ipakita po natin na tayong mga Pilipino ay hindi pumapayag sa ginagawa ng kasalukuyang bangag na Pangulo. At samantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bakasan po natin ang ating talakayin ngayong umaga. Maraming salamat.